Yo, kamusta kayo? Welcome back to another episode. Puging-pugi tayo ngayon pero nai-stress tayo. Nai-stress tayo sa mga kawalang yaan ng iba nating kababayan. Bago pa man ho pumutok ang video na to, nakita na ng mga kasama namin sa GC. Take note yung iba naming kasama, iba-iba kasing grupo namin eh. May mga taga-tao gobyerno. Tapos, nagulat sila nang lumabas yung balitang ito. Yung ibang mga kagrupo namin, ako ang unang kinukonsulta kung totoo yung mga video lumalabas. But at this point kasi, nung nakita ko yung video na to, akala ko hindi siya. Akala ko yung video niya ay hindi para sa kanya. Kasi kung titingnan mo, rest in peace Brad, hindi ko akalain na ito pala ang pinapahiwatig mo sa akin sa last chat mo. No? Ah, and then nung pinanood ko na yung video, lumabas yung mukha niya. Lumabas yung mukha niya dito. Yan. Isang kupal na lalaking walang bayag na umiiyak. Di umano Ito, for the clout na lang siguro ito. Ang mga content niya pag-iyak sa internet. Niloko daw siya ng ganito ganyan, ganito ganyan. Pero mukhang may sayad tong taong to. Na? Paano pa tayo maniniwala sa kanyang ka-impokretuhan kung dito sa video ng pinaniwala niya sa ang mga tao na siya'y patay na. Na ito palang video na ito ay para sa mga pamilya niya. Imagine mo, no? Kung gusto mong puntiryahin yung kamag-anak mong hayop, bakit may pinost? Diba? Bading. For real, Ang tingin ko sa'yo, boy, bayot ka. Pagkatapos ng reaction video ko, huwag ka magbibigti, Baka ako na naman ang masisi. Pag ako'y nag-real talk sa mga walang iyang kagaya mo. Dahil sa mga kagaya yung content creator, may content ako. Baka naman magalit ka. Kagaya ng ginawa mo sa mga vlogger na nag-share ng video mo at pinadidelete mo. Yung tipo bagang ikaw na yung gumawa, ikaw ang source, ikaw ang punot dulo, tapos kami pa mahihiya kung mapanood namin at ibahagi yung video mo. Gago ka ba? Mukhang gago ka, boy. I'm here in the Philippines. Real talking kita, Maraming mahihirap dito. Pamilya ng mga OFW naghihirap din. Kahit OFW na yung mga kamag-anak nila. Tingin mo ba hindi yun ang iisipin ko sa estado ng buhay mo ngayon? Na malamang pati yung pamilya mo naghihirap din. Tapos imbis na magsikap ka, gumawa ka ng maganda, ayusin mo buhay mo bilang OFW, ano yung mga content mo? Basura. Parang ikaw, basura ka, boy. Yung mga content creator na kagaya mo, basura yan, boy. Nililinis yan, boy. O baka gusto mo araw-arawing kung i-content yung mga content mong basura para lalo ka madiin sa kahihiyan. Baka yun yung tamang paraan para matigil yung kahibangan mo at panluloko mo sa mga tao. Niloloko mo pamilya mo, mas niloloko mo mga followers mo. Di ko nga alam paano may mga nag-follow pa sa kagaya mong bobo. Imagine mo to, gumawa ng sariling multo, kuwari namatay, may payak-yak pang hayop ka. Ikaw din yung lalaki na nagsabing mga siraulo ang mga kababaihan dahil niloko ka ng kung sinong hayop na babae. Pero mukhang ikaw yata yung hayop, boy. Ikaw yata. Sabi ko sa iyo, ayoko magsalita. Pag ako nagsalita, buburahin kita sa kahihiyan. Sa mga katrabaho ho neto, kung napapanood nyo yung video ko o mga may followers ako sa mga katrabaho nyo, ilayo-layo nyo yung dyan, yung lubid. At anumang mahahabang pwede niyang gamitin na pagbigti. Baka mamaya magbigti na yan sa mga kahihiyang ginawa niya sa sarili niya at sa internet. Pagbintangan pa yung mga taong nag-react. Ganyan naman kasi ang social media, no? Gumawa ng katarantaduhan sa internet tapos nung napahiya at napagtanto niya na kahiya-hiya yung ginagawa sa internet, nagbibigti tapos tinuturo-turo kung sino ang mga tao nagre-react sa mga videos nila. Pakinggan natin yung favorite kong reactor. Ito favorite ko to Si Ma'am Hadi Siye.
Favorite ko 'tong mang-real talk, eh. Savage 'to, eh, 'pag nag-real talk 'to. Masakit 'tong magsalita. Pero mas masakit ang magsalita, nakakamatay yung salita. Pakinggan natin siya. OFW na nag-experiment na patay na daw siya. Kasi ang rason niya, that time ay nagka-insomnia siya. Tapos gusto niya makausap yung pamilya niya pero hindi niya makontak. Kaya ang ginawa niya, nakaisip siya ng prank para dito sa mga relatives niya. Kupal ka talaga, OFW JJ. Kasi ang dami mong dinamay. Biro mo meron kang 80,000 followers dito sa Facebook at 14,000 plus naman followers sa Black App. Kung yung pamilya mo lang pala ang target mo, edi sana sinend mo na lang sa kanila yung katarantaduhong experiment na ginawa mo. Hindi yung ipopost mo sa public. Kasi natural, kakalat yan. Tapos ngayon, Mga gago, eh. Mga gago yung mga ganyan, ma'am. Yung tipong sila gumawa ng katarantaduhan, sisisihin yung mga nanonood. Tapos kung okay pa yung ano, paldo-paldo pa yung mga nag-share, magagalit pa yan. Sasabihin, magnanakaw ka ng video ko. Diba? Yung mga ganyan si Raulong vlogger yan, eh. Hindi ka man lang nagpaalam. Mga gago. Oh. pinapadelete mo dun sa mga nag-post at nag-share. Kasi sabi mo nga fake news yun at buhay na buhay ka. King ina, di ba? Ikaw ang source, di ba? Ikaw yung original fake news peddler. Tapos sasabihin mo yung mga nag-share, gusto ko lang pagkakitaan. Sabi sa inyo, eh. Tarantado, eh. Ito yung pagkakakitaan talaga kita, boy. Punyeta. Hindi ko pinagkakakitaan yung mga maayos na, no, not yet. Hindi ko pinagkakakitaan yung maayos na content. Ang pinagkakakitaan ko yung mga sira, mga gago, na content creator kagaya mo. And then, so be it. Putang ina, JJ, sinasabi ko sa'yo, exciting to. Yung tayong dalawa, magko-contentan tayo. Subo mo, tas puwiting kita. Hindi ka nalugi doon, boy. Di ba? Hindi ka nalugi. Ako lugi doon, boy. King ina talaga. Magpo-post ka sa public, tapos ayaw mo pala ma-share at mabigyan ng reaction yung mga video mo. Ako, ako JJ ha, OFW JJ, nanggigigil talaga ako sa'yo. Promise. Kasi bilang isang OFW advocate, no, ang dami naming natatanggap na report ng mga distress OFW na as much as possible ay ina-actionan namin agad para maiwasan yung panganib. Pero ikaw, ikaw, ginawa mong script ang kamatayan. Hindi to dark humor eh. Hindi rin ito pagiging creative. Sabi ko nga naalala ko dito yung kwento nung The Boy Who Cried Wolf. Pero ang nawala ay tiwala ng buong komunidad. Ang pagpe-fake mo ng sarili mong kamatayan para lang mag-trend ay hindi yan prank. Hindi yan joke at lalong hindi yan dapat i-content. Ito ay malaking pandinin lang kasi na Hindi naman kasi nila naiintindihan yun. Yung mga ganitong klase ng content creator, they thought that everything they have or they produce in the internet, it's correct. Damn bullshit. Uhugin pa tong content creator na to. Ang daming taong nadidepress. Yung mga totoong nadidepress. Kawawa yung pamilya sa Pilipinas. And this guy, shitty guy, ginawang content ang kunwaring pagpapakamatay o pagyao niya. Di ba gago? Gago talaga to, boy. Alam mo, ako wala akong personal na galit sa'yo pero ngayon kuwang-kuwa mo yung inis ng mga tao. Di ba? Hindi kami naiinis dahil sa ginawa mo. Naaawa kami sa pamilya mo. Dahil ikaw yung tipo ng OFW walang kwenta, boy. Gets mo? Ikaw yung walang kwenta. Hindi mo mahal ang pamilya mo. Kinain ka ng internet, boy. nalot sa clout. For the views, for more followers. Good luck sa'yo. No? I'm very disappointed. Kasi bilang OFW, dapat alam mo to Nasa mundo kung saan may mga OFWs na totoong nawawala, totoong inaabuso, at totoong namamatay sa ibang bansa. Pero ikaw pinili mong gawing katatawanan yung Bobo nga yun. Bobo. Maraming pamilya sa Pilipinas ang
nagpapatulfo dahil yung kamag-anak na matay hindi nila alam kung anong dahilan. And recently sa Jeddah, hanggang ngayon gulong-gulo, pinatay ba ng girlfriend o nagpakamatay yung lalaki, baristang OFW sa Jeddah. And this guy, tangina no, for the clout, para mapansin. Ito yung video niya, kapatid. Pakinggan nyo. 18 minutes, nagpapaliwanag ang tarantado. Kita mo yung mga comment dito? Sira ulo ka. Pinagkakitaan mo ang post mo. Hala, naku po, akala ko patay na, ikaw idol, sabi dito. Hindi naman pala totoo yun, grabe naman. Ang daming mga influencer na, oh, rest in peace, rest in peace. Yan ang problema din eh. Maraming mga vlogger sa internet ang mga bobo. Wala mo nang fact checking, wala mo nang check ng totoo ba to? Ano ba punot dulo? Baka naman to prank lang. Alam mo sa susunod na mangyari, Brad, baka hindi na nila isipin na totoo yung pinopost mo. Baka isipin na lang nila na talagang nagpakamatay ka. Nako, mukhang mangyayari talaga yon, boy, dahil sa ginawa mong katatawanan ng pagpapakamatay mo. Maraming galit sa iyo ngayon. 'Di ba? Mukhang yun yung mangyayari, masisiraan ka ng ulo ngayon. Lalo ka madidepress dahil sa mga naririnig mo sa social media ngayon, boy. Anong pakiramdam? Ha? Na pinag-uusap, oh, di ba patay na yan? Ay, hindi, sinungaling pala yan. Ako, ganyan pala yung taong yan. Do you think may magtitiwala pa sa'yo? Di ba? Tapos ito pa, no? Depression. So, siyempre, yung mga Pilipino naman, ang titingnan nila kung sino yung dahilan ng pagkakadepress mo, yun ang sisisihin nila kahit hindi sila sigurado. Ranas ko yan, boy. Ganyan din yung nangyari sa akin. Sabi nga nila, kinasuhan daw ako eh. Oh, naalala mo ba yung vlogger na nagbigte tapos na-depress dahil daw sa akin? Huwag mo namang sabihin na pagka namatay ka, totoong namatay ka na, ang sisihin na naman ng mga tao, yung mga taong nag-react dun sa video mo. Mga taong nagbigay ng komento at opinion sa pinalabas mong drama sa internet. No, malamang yun na naman. Di ba? Malamang yun na naman. Pakinggan natin ang katarantaduhang paliwanag nito. Para lang may magawa silang... Opo, ako po yun, pero fake news talaga yun. Please naman, pakishare naman yung ano ko, yung live ko para makita nila na nagsalita pa ako dito. Buhay pa ako. Please po, pakishare po ng live para po makita ng mga vlogger po. Kasi yung mga vlogger lang talaga yung magka-interest sa ganun eh. Kasi alam nyo na. Para lang may magawa silang... Please naman oh. Para ano? Para may magawa ang alin? Mga vlogger? Sinisi mo pa talaga yung mga vlogger at nanood. Paano kung hindi naman vlogger, napanood yung video mo, shinare niya? Vlogger na yun sa'yo? Bobo mo. Ngayon, nagmamakawa ka na i-share yung video mo. Para ano? Para mapapawi yung una nilang pagkakaakala na ikaw ay nagbigti talaga. Diba? Sa malamang, kinausap ka na ng pamilya mo. Sa malamang, nagalit na kung sino man ang malapit sa'yo. Dahil sa ginawa mong content na biglang nag-viral. Diba? Anong pakiramdam, boss? Hindi pala boss tawag sa'yo. Kupal. Anong pakiramdam ngayon, kupal? Na mas mabilis kumalat ang fake news kesa sa totoo. Diba? Ngayon, you're pleasing everybody to share your video, motherfucker. Diba? This is the reality. This is the truth. Diba? Ang hirap, diba? Pero yung fake news ng pagpapakamatay mo, gago, ang bilis, no? Parang ano eh, parang simbilis ng bullet train sa UK, no? O kaya sa Japan, no, Brad? Mahirap. I-please. Ngayon, naghahanap ka ng masisisi. Pakyo ka. Ha, boy? Pakyo. Yung mga kagaya mo, kailangan burahin sa internet. Gusto mo ba? Hindi, tinatanong lang kita, gusto mo bang mabura yung Facebook mo? Kaya ko naman yun. Just me lang yan. Barya lang yan sa akin po.
Barya lang yan. Magbayad lang ako yan. Nagawa ko na yun, boy. Baka sumunod ka. Umiyak ka lalo. Ma-depress ka dahil wala ka ng Facebook. Wala ka ng fans. Biglang boom. O, one day, nawala yung mga followers mo na pinaghirapan mo sa mga content mong walang kwenta. Huwag mo ginagalit ang bagong gupit na may bangs, boy. Sinasabi ko sa'yo. Diba? At the age of 40 years old, kita mo naman, totoy na totoy pa itsura ko. Ikaw, tinan mo, nasa 30s ka pa lang yata o bago wala pa 30s, pero mukha ka ng 60 years old, boy. Stress yarn? Gusto mo na stress tab? Padalang kita dyan. Ulul. Pakishare po ng live po. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਣਾ Pakishare naman ng live. Di ba? Ang hirap, no? Ilang beses mo nang sinabing pakishare naman po. Marunong ako mag-magic, boy. Tama ha? Wala akong hawak ha? Wala akong hawak. Diba? Sabi ko sa'yo eh, boy. Magaling ako mag-magic eh. Saluhin mo, boy. Masakit ba ang katotohanan na ngayon ang hirap maghanap ng taong makikinig sa isang bagay na katotohanan dahil mas mabilis kumalat ang kasinungalingan. Hindi kailanman tama ang magpanggap na patay ang isang tao para lang makakuha ng atensyon o reaksyon sa social media, boy. Lalong hindi ito katanggap-tanggap kung ikaw ay isang OFW. Isipin mo, makita ng pamilya mo, lalo na yung mga magulang mo, yung asawa o anak mo kung meron man, o yung girlfriend mong iniwan ka o asawa mong iniwan ka dahil kupal ka. Ano ang unang iisipin nila? Siyempre, matatakot yan. Magugulat yan. Iiyak at matinding pag-alala. Hindi biro ang emotional na pinsalang maidudulot nito sa mga taong umaasa at nagmamahal kung meron ba talaga sa isang kagaya mong kupal. Ang kamatayan ay hindi biro at hindi dapat gawing content. Hindi ito pwedeng gawing joke o clickbait o paraan para lang mapansin, boy. Ang social media hindi ay kaakibat ng responsibilidad. At kapag sinadya mong manlinlang, dapat mong tanggapin ang magiging reaksyon ng mga tao. At huwag mong sisihi ng mga taong nag-react, pumuna sa'yo, yung mga taong vlogger na sinasabi mo nag-share ng video mo. Hindi sila ang putang inang may kasalanan, kundi ikaw. Ikaw mismo naglagay sa sarili mo sa kahihiyan sa ginawa mong post. At ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay pinapakita sa kilos at sa salita. Sana magsilbing malinaw na paalala ito sa mga kupal na itong kagaya nitong kupal. Mag-isip muna bago mag-post. Ginagawa yung content ng mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawang content. Boy, rest in peace.